So ngayon guys, mag-unbox tayo ng Bluetooth speaker BS27 ng Aurashare. Pasensya na kayo sa background. So ayan siya. Ayan. Ayan, bubuksan natin siya. Fragile. Meron siyang free na kape. Meron siyang libreng kape. Yung pampapayat, payat na ako Meron siyang 4,200 grams. Ibig sabihin, yung kada 1,000, 1 kilo yung katumbas. Bali, 4 na kilo to. Yung freebies niya, yung kape, nasa 1/4 yung bigat niya. Ito yung mga tinda niya. Smartifact technology. So ayan, in-order ko siya nung isang araw pa siya dumating, tapos delayed siya. Ngayon ko lang siya nabuksan halos. Ngayon ko pa lang siya mabubuksan. So ayan, to quantity. Ito, meron siyang ganito, security check. Mayroon siyang fragile. Ibig sabihin sensitibo yung produkto na ito kapag may nakalagay na fragile. So ayan, hindi makita dito kung anong model. So bubuksan natin siya. Dalawang quantity kasi kasama yung speaker tsaka yung previous, kaya dalawa yung nakalagay dito. So ayan, buksan natin. Okay naman, ang bilis dumating 4 days ago, andito agad. So ayan, 1 day ago bago ko siya halos buksan. Ngayon magto 2 days na. Time check alas 2:35, July 9, Huwebes. So ayan, bubuksan na natin siya. In-order ko nga pala to July 3 and July 7 siya dumating. Almost mahigit 4 days ago. July 3, 4, 5, 6, 7, mga alas 4 days ago. Mabilis siya dumating. Ngayon bubuksan natin siya dito. Actually may kasama na raw siyang Nanyang Basic Black Coffee, slimming for weight loss. Siguro nagkakalaga ito ng nasa 100 pesos. Mahigit yung kanyang freebies. 9 siguro yung peraso. So dito natin siya bubuksan. Ipatong natin siya sa magkabilang hita ko. Guys, may nakakapaka dito. Nandito siguro siya. Yung kanyang freebies dito. So ngayon bubuksan natin. Ayan, excited na ako. Napaka-aesthetic ng kanyang design. BS27, 100 watts na siya. Tapos diretso power bank, nasa 4,000 mAh yung kanyang battery. Ang nakalagay lang dito 4,000, bali times 3 talaga siya, sabi ng mga nag-review.
kaya nila nalaman kasi binasa nila yung manual, pero ang nakalagay lang sa description is 4,000 mAh ng ganung battery. So ayan nga, may nakalagay nga na 12,000 mAh. Matagal siyang maglobat. Napaka-aesthetic siya yung design niya guys, kasi para siyang planetang Saturn ba yun, yung mayroong yung Saturn na mayroong ring, di ba, yung planeta, parang ganun yung design niya. Baka maiwan natin yung iba. Sana hindi natin maiwan yung box. Yung ibang ginagamitan ito ng cutter, tapos nagagasgasan yung box. Okay lang yung magasgasan yung box, yung karton lang naman yun, basta hindi lang malalim, basta yung medyo lang mababaw. So ayan, yung ibang pagkakat nila mayroong ganito, hiwa, parang sana okay lang siya, sana okay lang to, wala siyang damage. So ayan, ngayon titingnan natin yung kanyang coffee na nandito, dito ata. So ayan, ito ata, diba ang galing ko. Ito yung kanyang instant coffee mix, yung tinatawag na yung basic daw, 9 yung basic coffee. Tingnan nyo, ito yung kanyang freebies kasi nag-sale sila. I think mga nasa 100 pesos ata to, hindi ko alam, I'm not sure. Tingnan natin. So ngayon, ito yung kanyang tsura. Okay, tanggalin muna natin itong bubble wrap para hindi yung maba yung video. So ayan na siya guys, tingnan natin yung details by details. Nabuksan ko na siya, natanggal ko na yung bubble wrap. Okay, ang brand nito ay Orasure. Ang benta nito sa Shopee ay nasa 4,000 to 4,300 mahigit. Minsan umabot siya ng 4,600 mahigit. Pag nagsisale siya, nasa ano lang siya, nasa malapit sa 4,000, mga ano na lang siya, 3,900 hanggang 4,100 mahigit. Pero inihintay ko to na mag-sale uli, na umabot na lang ng 3,600 para mas makatipid, kasi ang benta nito nasa 3,800 mahigit yung pagkakabili ko dito, kasi nag-sale siya. Kapag may sale, yun yung kanyang bintahan. Pero kapag hindi siya nakasale, ang kanyang bintahan nito ay yung original price ay nasa 4,200 to 4,700 mahigit, ganun. So nakalis ako ng ano, parang 300 pesos mahigit hanggang 400 pesos mahigit. So ayan, ito yung kanyang itsura. Okay, enjoy music. Ito nga pala ang kanyang model, BS27 202, Bluetooth version 5.3, output power 100 watts at battery capacity 11.1 volts, at ang basa nito 4,000 mAh times 3. Dito pala siya sa box makikita, pero sa description niya wala, 4,000 mAh lang. Ito yung kanyang loudspeaker, yan. Yung power input 5 volts 3 ampere,
Tapos yung charging time 6 hours kasi nga malaki yung battery niya, diretso power bank, nasa 12,000 mAh nga, diba? So kapag volume siguro umabot lang siya ng 6 hours, pero kapag ano kalahati, umabot siya ng ano ng 9 hours. So ayan, dual pairing distance 8 ano ba to, meter, open area. Kapag mayroong mga obstacle or sagabal, yung bluetooth niya parang hindi masyado nagtutuloy-tuloy, medyo nagkakaputol-putol. Wireless range 10 meter, open area, kailangan open area lang siya, wala siyang harang. Product size basta mga ganyan, etc etc. Ayan, maganda siya. Kaya ako bumili ng ganito kasi nag-upgrade ako ng speaker, yung ibang binenta ko sa kapatid ko. Ito matagal kasi itong lowbat, tapos aesthetic yung kanyang design. So ayan, buksan na natin. Napaka-aesthetic ng design niya. Ayan, ngayon itetesting natin siya. Dito pakita ko muna dito 12,000 mAh. Ayan, actually gumawa nito si mayroong version nito si Bavin, yung dito kala ko may imbus, medyo bubukol ng konti, kala ko may bukol dito ng konti. Yung karton kasi kapag mayroong ganun parang makapal at saka parang may pagkamahal. Yung may umbok na pag ginanan mo, kinapa, meron siyang kasing nipis ng ano ba yan, kasing nipis lang siya ng ng band paper. Pag pinakama sa ibabaw, pinakambok. Ayan yung tsura niya. So ayan, tingnan natin. Mabigat siya guys, may 3 kilo, parang 3/4 ata. Ito yung kanyang freebies, type C. So ayan, ito yung kanyang auxiliary input. Ewan ko kung anong basa dito, male to male ata or female, yung same na saksakan. Ito kung tinatamad kayo mag bluetooth, isasaksak nyo lang siya, sasaksakan niya sa likod na may maliit, tapos ito para sa cellphone. So ayan, pwede nyo itong ikabit sa sound card, itong maliit na to na pin para sa headset, ito naman para sa kanyang auxiliary input, para sa live pala to, yung kanyang mga, di ba may mga saksakan siya sa sound card, kailangan may saksak yun siya ng tama, direkta dito sa auxiliary input. So ayan, pakita ko sa inyo, wala siyang manual, wala siyang manual, wala talaga, parang ginamit na siya. Ayan, napaka-cute siya, parang sakto lang yung yung laki niya, hindi masyado. May bago. So ayan, maganda, mabigat siya guys. Ayan, ito yung kanyang auxiliary input na tinutukoy ko. Wala siyang saksakan ng mic, kaya hindi ako ginanahan bumili nung una. Pero dahil bumili tayo ng sound card, i-connect na lang natin
dun sa saksakan ng auxiliary input para sa kanyang live. Tsaka may sound effects yun. Mayroon siyang volume ng echo, treble, bass, volume, tsaka volume ng music, volume ng sound effects, at tsaka volume ng live, pati volume yung ano nung microphone. So yan, subwoofer pala to. Mukhang matibay siya guys. Siguro ang bili ko nito, nakalis ako ng 300 mahigit hanggang 400 mahigit. So yan, ito yung specs niya guys. So yan, rubber siya dito. $4,000 lang nakalagay dito, 3 ampere. So yan, ngayon bubuksan natin. Mabigat siya guys, mabigat siya guys, ng ano, nasa 4 na kilo siguro, 3 kilos and ano, nasa 3/4 siya mahigit. Less lang siya ng ano, ng halos magkakalating kilo kasi dahil dito. Asan na ba yung isa? Yan. Tapos ito yung coffee. Nasa 1/4 lang palang bigat niya. Bali sabihin natin 4 na kilo yung bigat nito kasi mahigit yung nakalagay 4,200 grams. Pag pinagsama na to, yung carton tapos styrofoam, parang ano lang siya, umabot lang ito yung bigat ng isang guhit sa timbangan. Basta yan guys, maganda siya. Ito pala yung minus ng volume niya, dito yung plus. So ayan, on and off. Ano ba yan? Nahihirapan ako. Yan. Parang ano dito yung makipot eh. Parang hirap ako dito sa on and off. Okay naman siya. Okay, testing natin. Press natin ng 2 seconds. Hindi siya maingay. Yan. Hindi pa nga nag 2 seconds eh. Di ba ang ganda? Off natin. Seconds. 1 second pala. 1 second yung pag press niya. Ito. Tapos yung pag on niya, di ba yung pag on at saka off, 1 second. Aesthetic ang design niya. Hindi ako inanan bumili ito nung una kasi wala siyang saksakan ng mic, pero pwede pala siya lagyan kapag gamitan mo siya ng sound card. Tapos lagyan mo na rin siya ng auxiliary input. So ngayon bubuksan natin, patayin muna natin yung ilaw. So ayan, para marinig nyo. Ito pala yung buttons niya. Pailawin natin ulit. So ayan yung buttons niya. Ito yung menu, yung equalizer, yung kanyang stop sa pagpa-play. Yung pag-press ng kanyang pag on and off is 1 second lang, hindi pala 2 seconds. Ito, sample. 1. So yan, patayin natin. 1 second lang, 1 segundo. Ito, Oresio yung brand niya. So yan, maganda siya. Pwede nyo siyang gawin karaoke. Gagamit lang kayo ng sound card. Search nyo na lang sa Google kung anong sound card. So yan, mabigat siya, aesthetic. So yun lang muna guys.
Okay, ngayon titising natin siya. Hindi ko nga pala napakita yung itsura ng kape bago nga pala tayo magtapos. Kahit walang tayo. Tsaka, pakita ko muna yung kape. Freebies niya. So, yan. Ito yung freebies niya. Wala na. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Kala ko ba 9? 9 ang nakalagay dito eh. One, two, three, 4, 5, 6, 7. So ayan. So yan lang muna guys. Meron siyang Type-C tapos auxiliary input. Bye, see you in my next video vlog. Sa susunod na lang yung part na tinesting ko na kasi hahaba yung video natin. Sana nasa 15 minutes ng lahat ito. Yung compilation ito. Yun ang muna. By the way, balik tayo sa topic tungkol kay Orasiera. Ito, diba ang sabi ko, gumawa si Bavin ng ganito. Siguro umorder siya ng ganito na wala pang tatak ng Orasiera kasi nilalagyan lang nila nito eh. Pare lang sila ng design, diba? Nilalagyan lang ng ganito. Kinukuha nila sa China, wala pang brand, tapos sila yung gumagawa ng brand. Kunwari Gojodok, lalagyan ko ng ganito dito, di kay Orasiera, or lalagyan ko dito ng ng yung brand, yung mga brand na speaker. Pwede lagyan ko dito ng JBL, di ba? Pero mahalata na sakto lang yung high quality niya kasi yung JBL mas mahal yun eh. Yung mga materials na ginamit mas mahal yun, pero kasing level niya siguro yung JBL. Yung mga kilalang brand ngayon, Orasiera, Gojodok at saka Bavin. So yun, yun lang muna guys. Bye, see you in my next video vlog. Bye.